nakahuma si Sarah, nakaramdam siya ng pagkabagabag at pagka-guilty. Ang eksena ay naging tahimik. Tinitigan niya si Zephyr. Nagmumuni-muni siya habang nasa bisig ni Zephyr. Ang kanyang kakaibang damdamin ay talagang nagpapataas ng init na kanyang nadarama. Parang may umihip na mainit na hangin sa kanya. Nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Kaya't aalis na sana siya sa mga bisig ni Zephyr. Subalit humawak ito sa kanyang baba at inias ang kanyang ulo upang magtagpo ang kanilang mga paningin. "Bakit ka nagtatago? Kinakabahan ka ba?" Ang init ng hininga nito ay bumagsak sa kanyang maliit na muka. Nasasamyo niyang amoy ng bibig nito na kinahuhumalingan niya noon. Naramdaman niya na parang umiinit ang kanyang balat. Ang iniihaw niyang katawan ay nais niyang alisin sa apoy ng mga haplos nito. "Bitawan mo ko. Ayaw kitang bitawan." Hindi lamang siya basta hindi binitawan ni Zephyr, kundi lalo pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Natatakot siyang masaktan ito kaya hindi siya gumagalaw. Hinila siya nito na lalong nagdikit ng kanilang mga katawan. Ang malalim na mga mata ni Zephyr ay nakatutok sa mga pulang labi niya. "Natatakot akong kapag pinakawalan kita, baka tumakbo ka ulit at hindi mo na ako balikan pa." Nabigla siya at tumingin sa mga mata ng lalaki. May lambing sa mga mata nito at siya'y natulala ng ilang saglit. Pagkatapos, tinawid ni Zephyr ang kapirasong pagitan nilang dalawa. Lumapat ang labi nito sa kanyang mga labi. Ang matinding hininga ng lalaki ay bumalot sa kanya. Matapos ang matagal na minutong paghalik sa kanya ni Zephyr, nabalisa siya at kinabahan. Inangat niya ang kanyang isang kamay upang itulak ito, subalit hinawakan to ni Zephyr at tinalikan pa siya nito ng mas malalim. Dahan-dahan, parang inaalis ang hangin mula sa kanyang dibdib. Nang dulutan siya ng matinding sensasyon ng halik, hindi na kayang kontrolin ni Sarah ang kanyang sarili. Ang buong katawan niya ay dahan-dahang lumambot at bumibigay sa banayad na halik nito. Ang lalaking may malubhang pinsala ngayon, ang kamay ay naglulumikot na. Lumutang ang dilat ng mga mata niya at tinitigan ito. "Anong ginagawa mo? Hinahaplos ka." Sinasamba ang iyong kagandahan. Namumungay na sagot nito sa kanya. Huminga ng malalim si Sarah at tinawakan ang kanyang mapangahas na kamay. Hindi maaari. Bahagyang kumilos ang daliri niya. At muli siyang hinaplos. Ang nasa loob ng damit ni Sarah, parang natutunaw na si Sarah sa init at kapag hindi siya nag-isip, maaring madala siya sa kapusukan nito. Natatakot at kinakabahan siya at pinigilan niyang kamay ng lalaki. "Hindi pwede, hindi mo pa ako nililigawan. At hindi ko pa sinasang-ayunan na magsama tayo ulit. Hindi ba't nililigawan na kita ngayon? Pinapaligaya nga kita, hindi ba?" Tinitigan siya ng lalaki gamit ang madilim nitong mga mata. May apoy sa mga mata nito, tila umuusok ang bunbunan nito. "Hindi. Please wife, nakiusap ito. Miss na kita." Pagbawal, bawal. Hindi siya nagpatinag at hiniling niyang pakawalan siya kaagad ni Zephyr. Mukhang iniisip ni Zephyr na wala ng pagkakataon kaya hinila siya nito palapit. Kinagat ang kanyang nakakaakit na mga pulang labi at sinabi sa mahinang boses, "Hihintayin ko na lang na gumaling ako at babawiin kong lahat ng sabay-sabay." Nagsimulang pamumula sa mukha ni Sarah. Sa katunayan, ang iniingatan niya ay ang baby sa kanyang tiyan na hindi pa niya may pagtapat kay Zephyr. Pakaramdam niya, kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa lalaki hindi nangangahulugang, siguradong magiging magkasama sila habang buhay. Kung magpapakita to ng magandang asal at handa ito maging mabait at masunurin, sa kanya sasabihin dito na siya'y buntis. Kung hindi rin sila magkakasama sa bandang huli, hindi na niya sasabihin dito na buntis siya at hahayaan na lang na dumating ang panahon na kusa nitong malaman ang lahat at iakyat na lang sa korte ang lahat para sa kustodiya ng bata. Samantala, kinagabihan, tumaas ang stock ng Leizaga Group. Habang masaya si Sarah, nahihirapan naman si Aurora. Nung mga oras na yon, naglalagay siya ng cream sa mukha sa harap ng salamin. At pumasok si Dario Argente na may hawak na cellphone at walang sabi-sabi ay sinampal siya. Bumagsak siya sa dressing table. Ang kalahati ng kanyang mukha ay namamaga dahil sa lakas ng sampal nito. Hinawakan niyang kanyang mukha at tumingin kay Dario na may hawak na cellphone. "Bakit mo ko sinampal? Hindi ba't sinabi mo na kapag binili kong stock ng Leizaga, tsak na malulugi ang kanilang kumpanya? Babagsak ang stocks nila. Bakit ang taas ng presyo ng stocks nila ngayon?" Ang mukha ni Dario ay napakaseryoso.
Hindi ba't malulugi ng stock ng kanilang kumpanya? Hindi alam ni Aurora kung anong nangyayari sa labas. Tingnan mo na lang, ibinato ni Dario ang isang dyaryo sa kanyang ulo. Ang De Vera Group ang bumili ng stock ng Loizaga. Ngayon ay muling nabuhay ang stock ng kumpanyang iyon. Lahat ng perang ininvest ko, nawala. Paano naging posible yon? Hindi alintana ni Aurora ang sakit sa kanyang muka. Kinuha niyang dyaryo at nagsimulang basahin ito. Maya-maya pa nagbagong ekspresyon ng kanyang muka. Titig na titig sa dyaryo at sinabing, paano posible? Si Rexon na mismo nagsabi sa akin na tsak na maluluging stock ng Loizaga. Makinig ka. Gusto niyang saktan si Zephyr kaya't sinabi niya yun. Pero ang problema, siya mismong may kasalanan. Naglagay siya ng bomba sa press conference. Ngayon ay nabisto na siya at hinahanap siya ng mga pulis. Napaluhod si Aurora sa gulat. Ibig sabihin, nabigo ang plano ni Rexon na pabagsakin si Zephyr at nagkabalikan na sina Zephyr at Sarah. Kasalanan mo to. Lalong uminit ang ulo ni Dario. Nilapitan niya si Aurora at tinawakan to sa leeg. Kasalanan mo puta. Nakinig ka kay Rexong bobo at dinami mo pa ako sa mga katangahan nyo. Ngayon, buhay na buhay ang Loizaga at ako na lang ang ginawang scapegoat. Hindi ko na nga nakuhang kumpanya. Delikado pa ako kay President De Vera. Ang galit ni Dario kay Aurora ay lumala pa. Kung hindi dahil sa mga bulong ni Aurora sa kanya, mayaman pa sana siya ngayon. Ngunit dahil sa mga sinabi ng babaeng ito sa kanya, siya ngayon ay bankrupt na. Gusto niyang patayin si Aurora kaya hinawakan niya ito ng mahigpit sa leeg at galit na nagbanta. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ikaw ang mag-ayos nito para sa akin. Kung hindi mo kaya, magpakamatay ka para mapatawad kitang hayop ka. Nanlilit ng mga mata ni Aurora dahil sa pagkakasakal sa kanya ni Dario. Takot na takot siya at hindi na makahinga. Pagkatapos mailabas ng lalaki ang labis na galit sa kanya, binitawan na siya nito saka siya nilayasan. Mr. Argente, tawag niya na nag-aalala, ngunit hindi siya pinansin ni Dario. Galit na galit ito sa kanya ngayon, punong-puno ng luhang mga mata ni Aurora. Hindi na siya sinasagot ni Zephyr sa mga tawag niya. Paano pa niya ito makakausap? Wala siyang ibang choice kung hindi magtungo sa ospital upang hanapin si Zephyr. Agad siyang nagtungo doon upang marisolba ang kanyang problema. Pagdating doon, nakasuot siya ng sombrero at sunglasses. At namamagang kanyang mukha dahil sa malakas na pagkakasampal sa kanya ng matanda kanina. Hindi niya pinapayagang makita siya ng iba at nagatubili bago nagtungo sa harapan ng koridor. Nasa labas na si Sarah at papunta na sana upang kumuha ng mainit na tubig na makita niyang nakatayo si Aurora sa harap ng kwarto, suot ang itim na damit. Napahinto siya at nagulat habang si Aurora ay agad na nagsalita. Sarah, nariyan ba si Zeus? Nagpakita to ng isang malungkot na ngiti. Nakakangiti pa siya, bulong ni Sarah sa sarili. Tumaas ang kilay niya. Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Aurora nang umiti matapos nitong halos ibagsak ang kanilang kumpanya? Gusto niya itong sampalin ngayon. Anong nangyayari dyan? Habang tinititigan niya si Aurora, narinig nila ang boses ni Zephyr mula sa loob ng kwarto. Tinatanong siya nito. Ngunit nang marinig ni Aurora ang boses ni Zephyr, iniwasan siya ni Sarah at kagad na lumapit upang buksan ang pinto. Zephyr, ako to! Nilapitan niya si Zephyr. Ang mga takong ng sapatos niya ay tumutunog sa sahig. Si Zephyr ay nakasuot ng puti at asul na hospital gown ay nasa kama. Nang makita siya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng gwapong mukha ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Zephyr, pumunta ako para kausapin ka tungkol kay Mr. Agente. Nagpakita si Aurora ng mahinat malungkot na itsura. Inalis ang sombrero mula sa kanyang ulo. Nakita ni Zephyr ang kalahati ng kanyang namamagang mukha, kaya't kagad niyang tinakpan iyon at nagsimulang humagulhol. Sinabi ni Mr. Agente na kapag hindi ko naayos ang problema, papatayin niya ako. Mas mabuti nga yun, tumawa ng bahagya si Zephyr, ngunit ang kanyang mukha ay malamig at walang pakialam. Nagulat si Aurora sa isinagot nito sa kanya. Si Sarah na nasa likod niya ay nagulat din. Hindi niya inaasahang ganitong magiging reaksyon ni Zephyr sa sinabi ni Aurora. Noong ginawa mo yan, dapat inisip mong mga magiging consequences. Ngayon, ganitong nangyari sa'yo. Ito'y resulta ng ginawa mo. Nilapag ni Zephyr ang baso ng tubig. Ang kanyang gwapong mukha ay seryoso at malalim. Wala ni isang emosyon sa kanyang mga mata. Ang dahilan kasi ay niniwala ko sa mga masasamang tao. Inumpisahan ni Aurora ang pagpapaliwanag. Si Rexon ba? Putol na tanong ni Zephyr sa babae. Biglang natigilan si Aurora sa kanyang narinig.
Nagsalita pa si Zephyr. Sinabi niya sa'yo na mababang kurate ang Loizaga at pinapapunta ka niya para atakihin to, tama ba? Pagkatapos ay atakihin naman niya ako kapag nagtagumpay ang kanyang plano. Magbabago ng may-ari ang De Vera Group. Nangako siyang bibigyan ka ng maraming benepisyo. Mamamatay ako at magiging hikaw si Sarah. Galit ka sa aming dalawa, kaya natukso kang makipagsabwatan sa kanya para makaganti, tama ba? Ang lahat ng iniisip niya ay nabunyag at namutla si Aurora, para bang napako siya sa kinatatayuan, tulad ng isang manika. Ang lahat ng iniisip ni Zephyr ay may katotohanan. Sa simula, yun nga ang kanyang iniisip. Galit siya kay Zephyr at kay Sarah kaya gusto niyang sirain ang buhay nilang dalawa. Mas mabuti pa nga kung sila'y mamatay. Mas makakabuti rin kung mawawala ng lahat si Sarah upang may iparamdam niya ditong lahat ng sakit na dinanas niya noon. Ngunit hindi niya inaasahang alam ni Zephyr ang pakikipagsabwatan niya kay Rexon. Ako, gusto sanang magpaliwanag ni Aurora, ngunit wala siyang masabi. Wala talaga siyang maisip. Matagal na nakabukas ang bibig niya at ang tanging nasabi lang niya ay, kasi tinakot ako ni Rexon sa buhay ng pamilya ko. Paano niya inayos ang bagay na ito? Tanong ni Zephyr. Saka ano naman na mapapakinabangan niya sa'yo? Alam ni Aurora ang ibig sabihin ni Sus. Gusto nitong malaman ang mga plano ni Rexon. Pero paano niya yun masasabi? Tinignan niya si Sarah. Walang ekspresyon. Kaya minabuti niyang yumuko na lang. Nagsalita si Zephyr ng malamig. Binibigyan kita ng pagkakataong magsabi ng totoo ngayon. Kung ayaw mo magsalita, umalis ka na lang. Hindi mapakali ang ekspresyon sa mukha ni Aurora. Kapag hindi siya nagsalita, maaring katapusan na niya. Sabi pa ni Zephyr sa kanya, Aurora, sa talino mo, hindi ko paniniwala ang hindi mo kayang harapin ang banta ni Rexon. Hindi dahil wala kang pagpipilian, kung hindi plano mo talagang gumanti sa amin mula pa sa simula. Matagal na nakayuko si Aurora bago nagsalita. Si Albert ay nutusan ni Rexon. Nagulat si Sarang nasa may pinto. Tinanong siya ni Zephyr. Ibig sabihin, matagal nang pinaplano to ni Rexon? Alam niyang gusto ng pamilya ni Sarah na pumunta sa ibang bansa. Kaya sinadya niyang utusan si Albert na pumunta sa De Vera Group para hanapin ako? Oo, sagot ni Aurora nang hindi nag-alinlangan. Nang bumalik siya mula sa ibang bansa, inobserbahan ka niya. Alam niyang ibang trato mo kay Sarah. Kaya gusto niyang magkahiwalay kayo upang magkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Sarah. Sinabi niya sa akin na basta ipakalat kong balita na malubha ang sakit ni Rogelio, magkakaroon ng pinansyal na problema ang Loizaga Group at may bibigay niya ito sa akin. Napasimangot si Sarah sa kanyang narinig. Humalakak si Zephyr at sinabing, ibibigay sa'yo? Sinabi niyang kaya niyang ibigay yun sa'yo? Sinabi niya na basta maghiwalay kay ni Sarah, posible yun. Nung una hindi naniwala si Aurora. Ngunit nang maghiwalay nga sila, doon siya naniwala. Hindi niya inaasahan ang paniniwala niyang iyon ang magdadala sa kanya sa krisis na ito. Lumuhod siya at mahinang boses na nagsabing, alam kong nalulunod ako sa galit pero sa totoo lang, wala akong ginawang masama at hindi naman nabangkurate ang Loizaga Group. Pakiusap, patawarin mo kami sa pagkakataong ito. Hindi na siya umaasa na mamahalin siya ni Zephyr. Matagal na siyang sumuko. Mula sa simula, hindi siya nagustuhan ng lalaki. Lahat ng iyon ay ilusyon lang niya. Ngayon na umabot na sa ganitong sitwasyon, tunay na nagsisisi siya. Ninais lang sana niyang mamuhay ng maayos noon. Napakapit siya kay Mr. Argente. Ngunit si Rexon ang nagbigay sa kanya ng ilusyon at tinugot ang galit sa kanyang puso. Ngunit ngayon alam niyang nagkamali siya. Ang pagkatalo ni Mr. Argente hindi maiiwasan. Ito'y resulta ng kanyang kasakiman. Walang ibang dapat sisihin kung hindi ang kanyang sarili. Sabi ni Zephyr nang walang awa. Tungkol naman sa'yo, sinabi mo sa akin ang lahat ng ito. Kaya hahayaan kitang makaalis. Ngunit kung gustong parusahan ka ni Mr. Argente, wala na akong magagawa. Nagbagong mukha ni Aurora at tumingala. Papatayin niya ako kung hindi ko ito maaayos. Problema mo na yan, wala kaming kinalaman dyan. Malamig na sagot ni Zephyr. Saka sinulyapan si Sarah. Hindi makapaniwala si Aurora sa kanyang mga naririnig. Ibinunyag na niya ang lahat kay Zephyr. Bakit nananatili pa rin tong walang puso? Ganito na baka ba to ang puso nito? Umiling-iling siya, luhaan ang kanyang mukha. Zephyr, nagmamakaawa ako. Tulungan mo ko. Lumuhod siya at gumapang papalapit sa lalaki. Ngunit tinawag na ni Zephyr ang kanyang mga tauhan. Pumasok kayo dito, maitatapon kayong basura. Bumukas ang pinto ng silid ng ospital.
Pumasok si Mr. Jomar kasamang 2 bodyguard at dinala palabas si Aurora. Nakatayo pa rin sa may pintuan si Sarah. Tila tuliro, lumapit si Zephyr sa kanya, inakbayan siya. Ipinatong ang ulo niya sa balikat nito at mahina nitong sinabi. Ngayong alam mo na ang buong kwento, hindi ba? Tumango si Sarah kay Zephyr na hindi pa rin halos makapaniwala. Pasensya ka na. Lumabas na si Rexon, ang nagmaniobra ng lahat. Hindi na bale, sabi ni Zephyr sa kanya habang mahigpit na niyakap ang kanyang bewang. Pero nasaktan din kita noon, ninakaw kong mga files mo. Nasa mga bisig nitong kanyang bewang, niyayakap at tila ba pinaparamdam sa kanya na nandyan lang siya, palaging nakaagapay. Iba yon, ikaw ang biktimang tinarget ni Rexon. Napakalambing ng tinig ni Zephyr. Ibang-iba sa Zephyr na nakita niya kanina lang. Si Aurora ay pinagbabantaan nito at hindi man lang nakuhang patawarin. Ngunit siya, kahit pa nagkamali siya ng maraming beses, patuloy pa rin siyang pinapatawad nito. Tunay ngang kakaibang trato nito sa kanya. Habang iniisip niya ito, tumingin siya pataas kay Zephyr at nagkatinginan sila. May malalim na emosyon sa mga mata nito. Biglang nagbitaw siya ng ilang salita, ngunit tumigil bigla din siyang natigilan. Hindi ito malinaw na narinig ni Zephyr kaya nilapit siya ang sarili sa babae. Dinikit ang kanyang tenga sa labi nito at mahina niyang tinanong. Ano yun? Naawa ako sa'yo, mahina nitong sagot. Ang dami mong tiniis ng dahil sa akin, nag-alala ka para sa akin. Oo naman, aminado niyang sagot. Natigilan sandali si Zephyr pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit at malalim na nagbuntong hininga. Puno ng kasiyahan. Sa wakas, tunay na nagmamalasakit na ito sa kanya. Nanatiling nakayakap si Sarah sa kanya ng ilang sandali. Saka muling nagtanong, nahanap mo na ba si Rexon? Narinig niyang nakatakas ito't ngayon ay walang nakakaalam kung saan nagtatago. Hindi pa, may taong nagmamasid kay Clara. Kapag nakita niya si Rexon, matutuntun natin siya. Oo, sagot ni Sarah. Hindi alam kung ano pang idadagdag. Mag-ingat ka lagi sa mga ginagawa mo. Salamat. Tumango si Zephyr, tinitigan ng maputing mukha niya. Hindi ka na ba galit sa akin? Umiling siya. Tinulungan mo kong ayusin ang lahat na nangyari sa akin kamakailan. Paano ko magagalit sa'yo? Sa halip, dahil alam na niya ang katotohanan, nakaramdam siya ng kaunting konsensya. Kumain tayo ng hapunan ngayong gabi. Magkasabay tayo, gusto mo ba? Sige, sagot niya at ngumiti. Gusto kong kumain ng sinampalukang manok. Okay yan. Mukhang masarap ang may sabaw. Ngumiti si Zephyr na puno ng lambing sa kanyang mukha. Kinabukasan, ang balita sa front page ay tungkol sa pagtalon ni Aurora mula sa isang gusali. Nakita ito ni Sarah sa daan papunta sa trabaho. Binasa niya ito ng ilang segundo bago pinatay ang telepono. Sinabi sa balitang nagpakamatay si Aurora dahil sa pag-ibig. Pero alam ni Sarah na malamang si Mr. Argent ang may pakana nito. Buong buhay ni Aurora ay matalino siya pero natapos to ng ganito lang. Nakakalungkot talaga. Pagdating niya sa Rivera, maging si Rebecca ay puno ng emosyon. Bes, ang relasyon mo't ng asawa mo'y talaga namang puno ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, magkasama pa rin kayo. Hindi ko pa siya sinasagot, hindi na kami mag-asawa. Ngumiti si Sarah at umupo. Kung hindi mo siya sasagutin, paano ang baby sa tiyan mo? Kumindat si Rebecca sa kanya. Sabihin mo na sa kanya para maging masaya rin ang ama ng bata. Napaisip sandali si Sarah, hinaplos ang kanyang tiyan at sinabing, parang hindi pa tamang oras para sabihin sa kanyang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Natatakot ako na kung hindi kami magkakasundo, baka agawin niya ang baby sa akin. Natatakot siya na baka magkaroon ng problema sa hinaharap kaya mas mabuting mag-obserba na muna. Sa gabing iyon, hindi pumunta si Sarah sa ospital kundi naghapunan kasama ang kanyang ama sa bahay. Nawala ng ilang bahagi ng alaala ng kanyang ama, ngunit mas masaya ito kaysa dati. Iniisip niya na magandang bagay iyon dahil mas kakaunti ang mga alalahanin nito, hindi na ito na-stress gaya ng dati. Pagkatapos ng hapunan, tumawag si Zephyr sa kanya via video call. Nasa bakuran si Sarah na matanggap ang tawag at sinagot niya ito. Kamusta? Lumabas ang magandang mukha niya sa video. Tinitigan siya ng malalim ni Zephyr parang nagtatampong mga mata nito. Bakit hindi ka pumunta dito ngayong gabi? Ngumiti si Sarah sa katumingin sa tanawin at sinabing, malapit ka na makalabas ng ospital, hindi mo na kailangang bantayang palagi, hindi ba? Gusto lang kitang makita palagi. Ang tinig ni Zephyr ay parang batang hindi pinasalubungan ng ina. Napalundag ang puso niya sa narinig. Ibinalik niyang tingin sa lalaki at tinitigan ng lalaki sa video saka siya nagwika. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Nandito lang naman ako. Ang video call ay iba sa personal na pagkikita.
Iba ang pakiramdam, kaya maaari niyang sabihin ng lahat. Iniisip pa ni Sarah kung ano ang pagkakaiba ng personal at video call lang. Subalit narinig niya si Rogelio sa likuran na tumawag sa kanya. Anak, lumabas ito mula sa villa, nakasuot ng mahabang sweater. Nang makita ito, otomatikong tumingin si Sarah kay Zephyr sa video. Takot na baka maging masama ang pakiramdam ng kanyang ama. Ngunit halatang hindi naalala ni Rogelio si Zephyr. Tinitingnan ng lalaki sa camera at nagtanong, "Sino to?" Hindi alam ni Sarah kung anong isasagot. Sandaling nag-alinlangan at sinabing, "Kaibigan ko po." Napasimangot si Zephyr sa kabilang dulo ng video. Excited pa naman siyang ipakilalang asawa ng babae. Subalit hindi yun ang kanyang inaasahan. Hindi na pinansin ni Sarah ang pagpo-poker face ni Zephyr. Ito at humarap sa kanyang ama. "Papa, bakit kayo lumabas?" "Gusto kong mag-relax pagkatapos ng hapunan. Madami akong nakain." Sagot ni Rogelio. "Kung kaibigan mo lang siya, wag mo na siyang alalahanin. Samahan mo ko para maglakad-lakad." "Sige." Pumayag siya at pinatay ang video call. Ang mukha ni Zephyr sa kabilang dulo ng video nagdilim. Hindi makapaniwala ang pinakilala siyang kaibigan at ngayon ay pinagpatayan pa ng video call. Ngunit hindi na yun nakita ni Sarah. Nilagay niyang kanyang telepono sa bulsa at naglakad-lakad kasamang kanyang ama sa bakuran. Makaraan ng 1 oras ng paglilibot, pumasok na sila sa bahay. Agad na nakatulog si Rogelio sa kanyang kwarto. Kinumutan siya ni Sarah ng kumot bago tahimik na lumabas ng silid. Pagkarating niya sa pintuan, biglang nagring ang kanyang cellphone. Nagulat siya at mabilis tong sinagot. "Bakit ka biglang tumawag?" "Nagulat ako. Hindi ka pa ba natutulog?" "Medyo pasado 9:00 pa lang." "Bakit ka nagulat?" tanong ni Zephyr. "Saka pinagpatayan mo ko ng tawag kanina. Kakatulog lang ng papa ko, tapos tumawag ka. Siyempre nagulat ako. Nasa labas ako ng bahay mo." Tugon ng lalaki. "Ha?" Umahon ng pag-alala sa kanyang muka. "Paano ito makakarating doon? Nasa ospital ito." "Nasa labas ako ngayon," muling wika nito. Napatigil siya at dali-daling tumakbo sa balkonahe ng sala at nakitang isang Bugatti na nakaparada sa labas ng kanilang villa. Halos hindi siya makapaniwala na mapapadpad doon ang lalaki sa ganoong oras. 4 na araw pa lang ito sa ospital at hindi pa lubusang gumagaling. Pero lumabas na agad. Napakatindi talaga ng ugali nito. Nagmadali siyang bumaba at tumakbo palabas upang salubungin si Zephyr. Sa malamig na hangin ng gabi, nakasuot si Zephyr na mahabang suit at sa ilalim nito ay puti at asul na damit pang ospital. Mula sa malayo, may kakaibang alindog ang kanyang anyo. Parang isang sakit na kagwapuhan. Parang isinumpa na siyang sa kanya na ang lahat. "Bakit ka nandito?" Lubos na gulat na tanong ni Sarah. Bahagyang nakasimangot siya dahil sa pag-aalala. "May sakit ka pa, hindi ba?" Niyakap siya ni Zephyr at nagsalita ng malambing. "Narito ako upang makita ka." Nanatili siya sa mga bisig nito. Naamoy ang sariwa nitong halimuyak na madaling nagpagulo ng kanyang damdamin. Ang bango ng lalaki, halatang bagong paligo at ang mga baraso nito'y mainit na nagbibigay ng kaginhawaan sa kanyang katawan. "Hindi ba nasa ospital ka? Bakit bigla kang pumunta dito? Paano kung may mangyari sa'yo?" Hindi pa nga natatanggal ang mga benda sa katawan nito, naisipan na kaagad nitong lumaboy. "Ayos lang ito, okay naman ako," sabi ni Zephyr na parang walang pakialam. Hindi na masakit ang sugat pero hindi pa rin natatanggal ang mga benda. "Medyo malayong ospital mula dito, tama?" Nag-aalalang tanong ni Sarah sa kanya. "Paano ka babalik?" "Kaya nga, balak ko manatili dito ngayong gabi." Nakangiting sagot ni Zephyr. "Ha?" Nalaki ang mata ni Sarah sa narinig. "Balak mo magpalipas ng gabi sa bahay ko? Balak mo ba talagang pabalikin ako sa ospital agad kahit ganito kalayong nilakbay ko?" Nakasimangot si Zephyr habang sinasabi yon. Halatang hindi ito natutuwa.